At dahil isa 'to sa paborito ng aking mga anak, ang longganisa, kaya naman ako talaga yung gumagawa nito para sa'min. So, hindi talaga ako bumibili or madalang akong bumili sa palengke lalo na kapag tingin ko ay hindi maayos ang pagkakagawa. So, ngayong araw samahan niyo ako dahil gagawa tayo ng garlic hamonado longganisa na puwede niyong pagkakitaan at puwedeng-puwede niyo rin ipang-stock sa inyong bahay. So, umpisahan na natin. Marami kasi ang nagtatanong kadalasan kapag gumagamit ako ng giniling ay hindi ko na hinuhugasan. So, ang sekreto po ay eto, may sarili akong gilingan dito sa bahay. So, ginawa ko talaga to para ma-assure ko talaga na tama ang mga karne na aking ginagamit sa aking pagluluto. So, lalo na ngayon, di ba, palapit na ang Christmas, bagong taon, nagkala talaga ang mga karne sa palengke na talaga namang marami kang pagpipilian. At ang nakakatakot minsan, yung nakakabili tayo ng giniling na may amoy. Aminin nyo yan, di ba? Na madalas hindi na natin na-check ng maayos kung bago pa ba yung giniling at makikita na lang natin pag uwi na may amoy pala. So, ayun yung naging dahilan kung bakit talagang bumili ako ng sarili kong gilingan dito sa aking bahay para po kahit papano, kahit anong oras na kailanganin ko ng giniling, kayang-kaya kong magiling. So, dito, gumamit lamang po ako rito ng pork kasim. So, yun ang gagamitin ko para sa ating longganisa, para may part ng taba at may karne, may laman. So, ayaw natin ng puro naman taba para naman hindi nakakaumay. Pagkatapos ko pong ma-slice ng maliliit, so ito yung ginagamit ko mga manay. Mahigit 1 taon na sa akin to. So, napakadali lang nito lalo na kung magigiling kayo ng pang-Shanghai ninyo, kasama na yung mga gulay. Yan. So, nalilinis po lahat yan. Tapos ito, napapalitan din to ng pinakatalim niya. Tapos, pwede rin tayo rito, mamaya papakita ko sa inyo kung paano ako rito gumawa ng longganisa. Then, ito yung kanyang on-off sa gilid. So, hindi siya mahirap intindihin mga manay, napakadali lang gamitin ito. At mabilis ka talagang makakagiling dito. So, pagkatapos kong ma-slice yung mga karne, ayan, maglalagay po ako sa ibabaw. Tapos, ayun, nakikita nyo, di ba, ang bilis magiling. So, hindi ko siya masasabi na pang negosyo talaga kasi nga hindi naman to malaki, saktong-sakto lang na pambahay, pero pwedeng-pwede mo talagang gamitin na magagamit mo sa kusina lalo na kung nagmamadali ka na kailangan mo talaga ng giniling tapos gabing-gabi, saan ka makakahanap nun. So, pwede ka na maggiling anytime na gusto mo. Basta meron kang stock na karne sa ref mo. So, ayan yung pagkagiling niya mga manay. Ang ganda oh. Saglit lang magiling dito kaya talagang mapapadali yung trabaho mo. So, gigilingin ko lang to lahat. Bali, ang timbang nga pala ng karne na aking gagamitin dito ay 1,5 kilo. So, pagkatapos natin magiling, yan, pinong-pino talaga mga manay. So, titimplahan na natin to. Bali, yung karne po natin kanina bago natin i-slice ay hinugasan ko na. Naglagay ako rito ng half cup ng bawang, 2 teaspoon ng paminta, 1 and 1/2 tablespoon ng asin, 2 tablespoon ng oyster sauce, 1 cup ng asukal, half cup ng pineapple juice. So, tandaan niyo yung mga sinabi ko mga manay, ayun yung po yung sukat. Then, atin pong lalamasin o i-massage natin ang maigi para po talagang yung timpla ay pantay sa ating mixture, sa ating karne. Then, pagkatapos natin mahalo, lagay muna natin to sa ref na mga at least 20 minutes bago natin balikan. So, dito, ito, na-order ko to online mga manay. Ito po ay natural casing. Ayan. Kasi yung gamit ko dati, napupunit. So, eto, natuwa ako sa reviews ng mga naka-order dito. Halos yung mga nagbibenta rin sa palengke ng longganisa, sa kanila rin nag-order. Napakadali lang neto. So, may asin siya sa loob. Tapos, ang gagawin nyo lang, hugasan nyo lang ng mga 2 beses para matanggal yung asin niya. Tapos, ibabad nyo lang sa tubig para bumalik siya sa pagkasariwa niya. As in talagang, ano to mga manay ha, bituka po ng baboy. Ayan. So, pwede na natin tong gamitin. Ito yung parang imbudo na ipapasok natin mamaya dun sa ating gilingan. So, habang malambot na yung ating bituka ng baboy, pasok natin yan dito. So, ang diskarte nito mga manay, kailangan po talaga babasain ninyo para mabilis po ninyong mahatak. Hindi kayo mahirapan maghatak. Tapos, pasiksik talaga hanggang magsama po. Ganyan lang.
Huwag nyo nga lang pong bibiglain yung paghatak kasi may tendency na baka mapunit. Sayang. Kasi kapag napunit yung inyong bituka ng baboy para sa ating longganisa, syempre, lalabas yung laman ng ating longganisa. So, pag okay na, eto, pinaltan ko po ng bala yung ating gilingan. Tapos, ayan, ilalak ko na ulit. So, ganyan yung setup. Tapos, pansinin nyo, meron po akong nakalawit na, ayan, na bituka. So, yung nakalawit na bituka ng baboy na yan, para po, pag nilagay natin tong laman na to, hindi tumapon. So, ang diskarte, kailangan po talaga may pasobrang nakalawit na yan. Tapos, dahan-dahan po natin i-guide. Hawakan nyo po. So, hindi po nakatali yung dulo niya na para po walang hangin na ganyan. Walang lumulobo. Then, alalayan nyo po yung pagbaba ng inyong longganisa. So, ganyan lang kadali mga manay. Ngayon, sa mga magtatanong, pwede kayong gumamit naman ng embudo. Tapos, kapag pansin nyo parang nabubuhol, ikutin nyo lamang po ng pagganito para hindi magkagulo-gulo yung inyong longganisa na gagawin. At kung wala kayong ganitong machine, pwede po yung pinakita ko dati. Gumawa na rin ako ng longganisa na nabibili din sa Shopee. Yung manual na pang longganisa rin. Nagamit ko na yun mga manay. Search nyo na lamang po yung ginawa ko dating longganisa. So, pag ganito na, kailangan magtira rin kayo ng sobra sa magkabilang dulo para po pambuhol natin. Malakpo natin ng maayos yung ating longganisa. So, ginaganyan ko lang para hindi pumutok pag dinivide natin dahil yan po ay paghihiway-hiwalay natin. So, tinatali ko po yung magkabilang dulo. Ganyan lang. So, kung wala kayong machine, pwede rin po yung plastic bottle mga manay. Ikat nyo lamang po sa kalahati. Tapos, yung nguso ng mineral bottle, pwede yon. Suksok lang kayo ng suksok ng longganisa. Ganun lang po. So, gumagamit ako rito ng panali. Ito, na-order ko rin to online mga manay. Gagawin natin, depende sa inyo kung gaano kataba yung gusto nyong longganisa. Or kung gusto nyo mas maliit pa, kayo po yung masusunod. Ganyan lang. Hindi natin kailangan itali na may lock. Iniikot lang po natin para ma-divide sila. So, dito sa ginagawa ko na to mga manay, para sa akin, mas nakakatipid ako. At the same time, mas nasusure ko na malinis yung longganisa na ipapaulam ko sa mga chikiting ko. Kasi, na-adjust mo yung timpla. Ikaw yung masusunod. Pwede kang magdagdag, pwede kang magbawas, depende sa timpla na nais mo. Then, ang pagbuhol po, so kung mapapansin nyo sa ginagawa ko, 2 ikot. Pero hindi ko yan nilalak ha, ganyan lang po. 2 ikot. Then, dapat habang naglalak kayo, paikot din yung inyong longganisa para po hindi magkabuhol-buhol. Ganyan. So, madali lang tong sundan mga manay. Tapos, kung gusto nyo, marami kayong magawa, i-double nyo na lamang po yung recipe na pinakita ko kanina. Pwede kayong gumawa rin ng walang sugar, kung ayaw nyo ng matamis. Gusto nyo garlic lang, tanggalin nyo yung sugar. Kung gusto nyo naman walang garlic, tanggalin nyo yung garlic na nilagay ko. So, kayo po yung masusunod sa timpla na nais ninyo. So, dito, hindi ako naglagay ng kulay. Kung pansinin nyo, di ba? So, ang nilagay ko lang is yung ating, tawag doon, yung oyster sauce. So, yun lang po yung nilagay ko doon na pampalasa. Siyempre, dahil ito po ay hamonado, matamis. Normal po na matamis. Pero, pwede nyo pong bawasan yung sugar na nilagay ko. Gaya na nga sinabi ko, kayo yung masusunod sa timpla na nais ninyo. So, ganyan lang mga manay. Kung napapansin nyo, paikot na tayo at patapos na tayo sa pagbuhol, pag-divide ng ating longganisa. Ganyan lang. Basta kailangan sa dulo, meron pong susobra dyan para po malak ninyo ng maayos. Pakita ko sa inyo ng malapitan. Ganyan. Tapos, ulitin lang natin. Ayan. So, dito sa dulo, dahil maiksi lang yung pinakasumobra na casing natin, babawasan natin ng laman. Yan, bawasan natin. So, hindi pa mabubuhol. Bawasan pa natin. Ganyan lang. Tapos, dito sa dulo, paglalaki na po natin. Kailangan mag-lock na yung
yung ating panali at yung bituka ng baboy. Ayan. So, ganito lang kadali mga manay. Lalo na kung gusto nyo ng pangnegosyo. Pero kung halimbawa, di nyo pa rin mag-gets, hirap na hirap pa rin kayo, pwede naman na skinless longganisa na lang yung gawin ninyo. Ibalot nyo na lamang po sa paper wax itong ating homemade longganisa. So, dahil nakagawa tayo rito ng 38 pieces, yan, 38 pieces to mga manay, yung ating garlic hamonado. So, ang ginagawa ko rito para mas tumagal yung shelf life niya, gagamit tayo dito ng vacuum sealer. Eto, natutuwa ako dahil sakto dumating. Ito talaga yung inaabangan ko dahil may sealer na ako mga manay na malaki. Pero ang kasamang palad, hindi siya kagad tumagal. Nagpahinga kagad. So, may instruction siya naman na nakalagay. Ito yung kanyang pinaka plastic sealer. Tapos, meron din siyang yung saksakan, yan, yung sakit. So, natuwa ko rito kasi handy lang, hindi siya ganun kalaki, pwede mong bitbitin kahit saan, at madali lang din gamitin. Pag nag-order ako mga manay, titignan ko talaga yung mga reviews ng mga naka-order, at nakakatuwa dahil maganda naman yung mga reviews. Kaya, napa-order talaga ako, sabi ko, try ko nga kung maganda to. So, maglalagay na tayo dito sa ating mga plastic na pang vacuum sealer. Ito yung kanyang pinakasakit. So, isasaksak natin yan sa likod. Dito yan. Ayan, may makikita kayong saksakan sa likod. Yan. Isasaksak yung cord ninyo. Ganyan lang kadali. Tapos, meron siyang seal, tas vacuum seal. Then, ito yung kanyang pinaka-instruction. So, may guide naman. Hindi kayo mahihirapan intindihin mga manay, kaya madali lang siyang sundan. Naglagay ako ng ating longganisa. So, itry natin. Kailangan lapat na lapat po kapag nilagay ninyo tapos walang lukot para po maganda yung pagkakasealed niya, ma-vacuum talaga ng maayos. Then, pipindutin lang natin yung vacuum seal. Then, automatic na po yan maglalak, tapos magba-vacuum mga manay. No need na kailangan buksan ha. Hintayin nyo po matapos yung timer na yan bago nyo po tanggalin yung inyong nilagay. So, wag nyo pong hahatakin. Kapag okay na, nag-zero na, saka natin tatanggalin. Ayan, sealed na sealed mga manay, oh. O, diba? Ang gandang tignan na pwede talagang pang negosyo. So, dagdag idea mga manay. Pwede kayong maka-order neto online. Na-order ko lang to online mga manay. Napakasulit lang. Ilalagay ko na lamang po yung link niyan para po sa mga gustong mag-order sa kanilang store. At dahil natuwa ako, ayan, ilalagay ko lahat sa vacuum sealer yung ating longganisa. Para pag nagki-crave, naka-sealed talaga lahat. So, mas ma-assure ko talaga na mas tumatagal yung buhay ng aking produkto. So, hindi lang to pang karne mga manay ha. Even pati yung ating mga tinapay, or kung may mga pagkain kayo na gusto nyo tumagal, na hindi kagad masira, pwede nyo pong gamitin dito sa ating vacuum sealer. At eto na mga manay, bali 6 na pack po yung aking nagawa. Magkakaiba nga lang ng bilang kasi may 6, may 8 piraso yung laman ng ibang nakapack. So, dun sa mga ginamit ko na machine, yung ating vacuum sealer, ilalagay ko na lamang po yung link sa aking description box sa baba. Paalam!